Sa another live po tayo ha. Magandang gabi po at shoutout po sa inyong lahat. At binabati ko kayo na isang mapagpalang gabi. At kung kayo mapadaan sa pagla-live ko ito, hindi man po kayo nakapalo, palo na po kayo sa akin. At patuloy na tangkilikin po natin ang mabuting balita na siyang magdadala sa atin sa tunay na matuwid na kaligtasan. Sige po, hanapin po natin yung Efeso, Kabanata 4:24. Hanapin po natin yung Efeso, Kabanata 4:24. Sige po, hanapin po natin mga kapatid sa Panginoon. Tayo po ay mag-aral ng pasumandali ang mga salita ng Panginoon sa gabi ito. Dahil sa pamagitan nito ay mamamalas at masumpungan natin kung gaano tayo mahal ng ating Panginoong Jesucristo. Efeso 4:24 po ganito po ang kanyang sinasabi sa Efeso 4:24. Yan guys, nakinig po tayo at napakahalaga na mensahe ito para sa atin. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid na banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen po. Yan, ipinabatid po sa atin ng ating Panginoon na ang dapat nating isuot. Ano ba yun? Yung baluti ng kaligtasan, ito po yun yung kanyang salita na siyang magdadala sa atin, sa ating mga buhay. Paano ba tayo maging matuwid? Sa pamagitan po ng pagsaliksik ng salita ng Panginoon. Dapat natin saliksikin ito kasi bilang tayo kalarawan at kawangis ng ating Panginoong Diyos, tayo po yung magiging kalarawan at kawangis niya na magiging daluyan ng kanyang mga salita na ito'y ating maging daan ng ating matuwid na pamumuhay. Sapagkat sa matuwid na pamumuhay ay makikita po natin sa kanyang banal na pamumuhay at ang katotohanan ay naayon po sa kalooban ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang salita na tayo ay pinaging matuwid niya at pinaging banal sa pamagitan ng katotohanan ng kanyang salita. Dahil kung walang salita ng Panginoong Diyos na siyang magpapamala sa atin upang tayo narito ngayon sa inyong harapan na maglingkod sa ating Panginoon ng walang pag-alinlangan. Dahil bakit? Tinakwil na natin ang ating mga sarili sa dati nating buhay. Ngayon tayo binago na ng Panginoong Diyos. Bilang tayo binago na ng Panginoong Diyos, gawin natin ang pagsunod sa kanyang tunay na kaluwalhatian upang maging banal tayong kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kung mga dati tayo mga makasalanan, ngunit dahil sa pag-ibig at habag ng Panginoong Diyos, ipinamalas niya ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang buhay na ipinagkaloob sa atin, ang buhay na ganap na ating natanggap buhat sa ating dakilang Panginoong Hesus. Isang napakabiyaya na yun ay ating natanggap at nakamit sapagkat sa pamagitan ng kanyang salita ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay makapagbago at magsisi, talikdan ng mga bagay na nakakapagpasira ng ating relasyon sa Panginoon. Kung nais nating maging matuwid sa kanyang paningin, ay gawin po natin to. Gawin po natin ang mga bagay na ito sapagkat meron na tayong kasuotang nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kasuotan na nagtataglay sa atin na tayo ay mga bago na. Bago na tayong nilalang ng Panginoong Hesus. Bago niya na tayong kawangis. Tayo yung magiging kawangis niya na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoong Hesus. Ang makatotohanan na kanyang mga salita ay magiging daluyan at pagpapala sa ating lahat. Kaya dito po tayo nakabase sa kanyang mga salita. Sapagkat winikan ka nga po ng Panginoon sa kanyang salita sa verse
Another verse po tayo mga guys, kasi napakahalaga ng mensaheng ito. Sa Hebreo 12 verse 14 po. Hebreo 12 verse 14 po tayo ha. Hebreo 12 verse 14 po tayo. Verse 14 po tayo. Mga kapatid, sikapin ninyong makasundo ang lahat ng at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. Amen. Dahil sa pamagitan ng kanyang salita, pinamalas ng Panginoon sa bawat isa sa atin na patuloy tayong magsumikap na gawin ang mga bagay na magpakabanal at magpakatuwid sa paningin ng ating Panginoon. Paano po ba natin magagawa yun? Sa pamagitan po nung iwanan natin ang lahat ng bagay, dahil tayo dating makasalanan, tayo ay hindi pa nakakasunod at nakakasumpong sa kalooban ng Panginoon, at nagagawa pa natin ang mga bagay na makamundong gawain, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ni Lord. Ngunit bilang tayo kanyang mga anak na tagasunod, sikapin natin maging matuwid sa harap ng Panginoon. Gawin po natin to hindi sa ating sarili, kundi sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpalaya sa atin sa gapos ng ating mga kasalanan. Kung dati po tayo ay mga patay sa pananampalataya, ngayon po binuhay tayo ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya na paging ganapin po natin bilang tayo po yung mga tagasunod ng ating Panginoon. Tayo po'y magpakabanal. Hindi lang sa pakitang tao, kundi gawin po natin sa ating mga sarili. Pakita po natin sa Panginoon na tayo po'y sumusunod at namumuhay sa kanyang mga pinag-uutos. Sabi nga, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. Anong ganito? Yung mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. At bilang tayo magkakapatid sa Panginoon, sikapin natin na tayo ay makipag-isa sa mga taong nalalayo sa Panginoon. Akayin natin sila bilang maging matuwid sa harap ng Panginoon. Katagpuin po natin ang bawat isa at makiisa po tayo upang ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo ay tayo po ay makasama sa kanyang piling. Sabi niya nga po sa John 3:16, gaya na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang manalig at manampalatay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng buhay na ipinagkaloob at ipinamala sa atin ng Panginoon, isang napakadakila na tayo ay tinawag niya bilang kanyang mga anak na nais niyang sumunod sa kanyang kalooban. Manalig tayo at manampalataya at tanggapin natin sa Jesus bilang ating Panginoong Jesus na nagbigay ng ganap ng buhay para sa atin. Kaya katagpuin po natin ang ating Panginoon. Saliksikin po natin ang kanyang mensahe sapagkat ninais ng Panginoong Jesus na tayo ay magpatuloy na sumunod sa kanyang kalooban. Gawin natin to hindi para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon. Tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Dahil nais natin tayo makapiling ng ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbigay ng kanyang anak na si Jesucristo upang tayo katagpuin niya at gawing matuwid sa harap ng ating Amang nasa langit. Kaya dakilain po natin ang pag-ibig ng Diyos ay laging sumaghana sa atin. Kaya sa oras na ito, patuloy po nating saliksikin ng magandang balita ng ating Panginoon at tayo po'y manalangin bilang pagtanggap at bilang pakikisa sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po tayo manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras nito, tinatanggap po namin bilang aming Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng ganap na buhay at kapatawaran sa aming lahat. Kami po ay iyong kinatagpo sa pamamagitan ng salita na masumpungan namin at maranasan namin ang iyong presensya, na maging kawangis mo kami at gawing banal, at sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyo. At ginagawa po namin ito bilang pagtanggap namin sa iyo. At gawing kami mga anak mo. At bilang anak mo, tunay ngang kami ay gagawa ng mga bagay na naayon sa iyong kalooban. Kaya patuloy ka namin tinatanggap at sinasamo sa aming buhay, na ikaw ang aming Diyos na nagbigay ng tunay na kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, at kami kinatagpo mo at gawing matuwid sa lahat ng bagay. Salamat po, Ama, sa oras na ito na kami iyong kinatagpo at patuloy na pinaging-daluyan ng pagpapala, na ikaw ang masumpungan at mamalas ng bawat isa. Ikaw lamang pong tinataas namin sa gabing ito, na marapat na ikaw ay pasalamatan, purihin, sambahin at luwalhatiin sa aming buhay ang bukong sambahayan, na ikaw, Lord, ang kumatagpo, na iyong banal na espiritu ang siyang kumilos upang maranasan nila ang iyong presensya. Katagpuin mo sila at iligtas mo sila, maging ang mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sa church, at ang mga kaibigan ko at mga customer ko, ang lugar ng pintong bukawing to, ang buong mundo, Lord, sa pamagitan po ng iyong salita, na pinamalas mo na kami iyong kinatagpo upang paging ganapin na tagasunod mo at gawing banal. At bilang kawangis mo, Panginoong Hesus, tinatanggap ko namin bilang aming tagapagligtas at hari ng aming mga buhay. Ikaw ang gagawa ng kapamaraanan upang patuloy mong katagpuin ang mga taong nalalayo sa iyo at yakapin sa mga oras na ito, upang ikay purihin, sambahin at luwalhatiin sa kanilang mga buhay. Masumpungan ka po nawa nila sa kanyang buhay. Sa oras na ito, tinatalaga kita sa bawat isa sa amin, na paghariin niyo po ang iyong banal na espiritu, paghariin niyo po ang iyong salita na siyang mamalas at masumpungan ng buong mundo at ng aming ginagalawan sa lugar ng pintong bukawing to, at sa mga taong nakapaligid sa amin, at sa mga anak ko at sa mister ko at sa pamilya ko at mga kapatid ko. Lord, ang wala na pong ibang inaasahan sa may mga problema at suliranin, sa mga may karamdaman, Lord, sa mga mag-aaral at mga estudyante, Lord, sa mga guro, Lord, tinatalaga kita sa mga doktor, na patuloy na ikaw, Lord, ang kumatagpo upang magawa namin ng mga bagay na ito, na kami maging kawangis mo at katagpuin mo at kami iyong iniligtas. Salamat pa, Ama, sa oras nito na muli tinataas kita sa bawat buhay ng bawat isa, na sino mang nakakapanood nito ay masumpungan kanila at maranasan ng iyong presensya, at ang kaligtasan ay maranasan namin sa gabing ito. Sa iyo ang kadakilaan at kapurihan, na siyang nagpamalas ng tunay na angking karunungan na nagbubuhat sa iyo, na ang iyong salita ang siyang maging daluyan ng pagpapala upang ang lahat ay maging banal sa iyong paningin. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po and God bless. Kay Lord ang papuri at pasalamat na muli nating itinalaga ang ating buhay para sa ating Panginoon. Sige po, God bless you all and happy Thursday po sa ating lahat.